expropriation is. No? Because it's important now because there are infrastructure program that the BBM administration will also continue from the previous administration. So we have so many property owners that are calling the services of an appraisal to render an opinion of value of their property. So that is Yes. important, no? Mm-mm. Okay, go ahead. Sige. We Okay, are let us first dissect what is an appraisal and how an individual, even a layman property owner, will know what this profession is. Okay, next slide. So an appraisal is an unbiased estimate of the value or utility of an interest in or aspect of identified real estate. No? This is a rendering an unbiased opinion, no, of value of a property, which is important. The client approaches us for various objectives. It's either for expropriation, for probate proceedings, divorce proceedings abroad, or sale transaction, refinancing, it's either in the bank, tax abatement, or insurance. There are different objectives. It's more than 30 objectives in the valuation. So the appraisers will know first what is the purpose, no? What is the purpose of an appraisal so that we can determine what are the approaches are and what are the data that we will secure prior to the appraisal process. Okay, so next. So market value, when we talk about market value, it is the most probable price. No? It is an arm length transaction in an open market wherein the buyer and seller meet. No? They are motivated, they are well informed or well advised. This is the assumption. No? Property has reasonable exposure to the market. Parties are unaffected by spatial or creative financing and its arm length transaction. So there is no pressure on both sides. No, this is the market value. There are it is exposed. It is advertised, well known to the population, the existence of the listing. No, it is not hidden. It is not secret. And market value differ also with the zonal value, which is derived from the BIR, no? Bureau of Internal Revenue, and also the schedule of market value, which is done by the assessor's office. All of these two, the zonal value and the market value, are all for taxation purposes. No? Let me stress that those values that BIR and the city hall or the local government units uh, concludes, no, are for taxation purposes. However, there are government agencies to make it simple, no, their procedure. They adopted the zonal value as a way of determining the payment to, example, for expropriation. No? However, in the sales transaction and other objectives or purposes of appraisal, it should be the market value. It should be the market value. Okay. So next, so that is the market value. Now the question is, what are the process or what are the steps? No, I lay down steps in appraisal of property for an individual property owner to know. No, if you are an appraiser, if you are a licensed appraiser, so you have the prior knowledge, no, on what are the steps of the appraisal process. I just share it to you so that you will know that appraising a property done by the licensed appraisal is not just simple. No?
we are following processes, we have steps, we have basic theories applied, and also we have reports, no, to be supplied with our clients. Now, the first steps that we are doing as an appraiser, we have to know the purpose of the appraisal. Is it for sales transaction, for insurance, for expropriation? No? For expropriation, it's very tedious one because we have to ask the complaint form, no? And then who are the parties involved, so that we can be cleared that we are not in conflict. Our interest is in conflict with the parties involved. No? As an appraiser, as I've said, we are unbiased. Hindi po kami bias or pumapanig sa isang panig. Nasa gitna po ang mga appraisers. Okay, so that's why it's important to know the purpose. Kasi kung malaman na namin ang purpose ng appraisal, we can determine what are the data we have to collate and how many days. The tentative, the estimate number of days we can craft an appraisal report, and then we can submit to the client. Okay, so that's important. Second, can you please slide? Know the intended user. No, so the appraisal report is not for everyone. No, it's not for public. That is confidential. Confidential for the client. No, because it's we have an engagement agreement between the client, so there is a confidentiality clause over the report. So we know the intended user, who are the client and the end user. Pwede kasing si Juan ang client pero gagamitin niya sa bangko, no? So yun ang identify the client and identify the user. Hindi po pwedeng ang appraisal report ay sino-sino lamang mag-interpret. Hindi naman po maganda kung ang appraiser ang may report siya, then ang nag-i-interpret ay engineer or di kaya lawyer, no? So dapat malinaw 'yon. Sino ang intended user? Then mga documents na kailangan, ano yung schedules at kung kailangan ng authority to inspect. So kailangan ilagay din 'yon. Next. Excuse me. Next ay understand the market. We have to understand the market, if it is a buyer's market or it is a seller's market. So we should know, no, the market as an appraiser, so that we can determine what are the comparables we are needed. Excuse me. Okay, patuloy. Next. So next, makita natin ang market, kung ito ba ay seller's market or ito ba ay buyer's market. No, pag sinabing seller's market, maraming maraming mga buyer na naghahanap pero kukulang ang supply ng lupa or properties. Pag sinabi namang buyer's market, maraming seller, however, kukunti ang buyer, no? So medyo nakakalamang ang buyers diyan pagdating diyan kasi sila makakapagdikta kung magkano yung bentahan sa merkado. However, kung seller's market, si seller yung nasa advantage position to determine or to price, no, the property they are selling. Now, sa proseso, unang ginagawa ng diyan, kung na-lay down na niya sa market that is seller's market, alam niya na kung paano magde-data gathering, no? Halimbawa, kung buyer's market 'yan, alam ng appraiser na kailangan niya mag-double effort paghanap ng comparables. Pag sinabing comparables, ito yung
yung kaparehong property ng ina-appraise, no? Na pwedeng gamiting substitute. Kumbaga kung ako si buyer, wala itong kung bibilin ko ang property A tapos hindi ko nagustuhan dahil mahal, mayroon bang ibang substitute? Yun ang comparables, no? Inahanap natin yung substitute na pwedeng bilhin ni buyer kung in case na hindi niya magustuhan or in case na mahalan siya doon sa property. We are using at least 3 comparables, pero inaano na yan, no? Pinifilter na yan, sinusuri yan kung almost kawangis, no? Kapareho ba siya doon sa subject property in terms ng location, in terms ng photography, in terms ng property ownership, no? Tapos view, access, whatever, no? Marami pang ibang mga characteristic na tinitingnan ng appraiser, no? So after makita ng appraiser yan, mag-inspection na yan. Ang inspection, ang objective ng inspection, makita niya sa in actual kung ano yung plastada ng property. Ano yung mga, mayroon kasing property, halimbawa house and lot or building, na bago pa lang siya, no? Bago pa lang siya na itayo. However, masyado siyang gas-gas, no? Dahil maraming gumagamit, maraming nag-access, no? So, nasa-shorten ang life niya, no? Kasi kung regular na ang buhay ng building example, umaabot siya ng 35 to 40 years, no? However, kung masyado siyang gas-gas, masyado siyang nagagamit, pwedeng umiksi ang buhay niya, pwede siya maging 35 lang or mas no? Mas mababa pa. Then titingnan ng appraiser yung property kung land lang siya regarding doon sa mga kung mayroong prone ba ito sa earthquake, sa baha or whatever. So yun ang purpose ng inspection. No, kasi kung sa standard na norms, no, doon sa neighborhood, yung titingnan ng appraiser, standard na yon. However, kung mayroon sa pag-inspection, nakita niya halimbawa na maganda naman yung yung building, no, palaging nire-renovate, palaging nagre-repair si occupant. So napapahaba ang buhay niya, no? Instead na 40 years, pwede pa niya extend ng another 5 years dahil yung pagkakaroon ng repair na ginagawa ng occupant. So yun ang objective ng inspection, tapos ina-analyze yan, tapos nagre-report kung sino man ang nag-i-inspection doon sa property. Madalas ang nag-i-inspection na iba at iba rin ang gumagawa ng report, no, sa mga kung ikaw si appraiser na one-man army, no, ikaw din nag-inspection, ikaw din ang gumagawa ng report, tapos ikaw rin ang gumagawa ng billing at iba pa, no, para sa iyong kliyente. Okay, next please. So ito yung mga tools na ginagamit ng mga appraisers, no? Kailangan niya, siyempre, kailangan niya ng desktop, kailangan niya ng mga communication na gamit para sa pakikipag-ugnayan sa kliyente, sa contact sa area. Then kailangan din niya ng mga measuring tools, no? Measuring tools, kailangan din niya ng mga clipboard, camera, at saka yung seal. Mahalaga yung seal kasi ito ay magpapatunay na ikaw, si appraiser, ay talagang ikaw yung lumagda nung report, no? That is isang na rin yan para sa confidentiality at saka yung reliability ng report na ikaw talaga yung mahirap kopyahin yan, no? Ang seal kung in case magkaroon ng problema. So that is the importance ng seal. Okay? So next, meron na mga measurement ngayon na laser, no? Gamit laser. Iba rin, may drone pa, no?
Meron din sa mga apps na ginagamit tulad ng Informatic Map Draw, Google Map, Meets and Bounds, Wikimapia, Google Drive, and then mga AutoCAD. Yun ay mga tools na kakailangan sa sa pag-analyze ng pagpa-plot na ng report, no? Yun na yung sa sa office based na yan, no? Yung itong mga kakailanganin ng mga tools. Next. So, yun, isa pa important doon kahit sa unang interaction pa lang or unang pagkikita with the client, kailangan mayroon ka ng kopya ng titulo at saka yung tax deck. No? Ang titulo at saka tax deck is important for the technical description at saka yung ownership. No? Kasi mahalaga makita kung ito ba'y titulado or ito ba ay tax deck lamang. Magkakaiba po yung magiging outcome niyan kung tax deck lamang ang property. However, kung titulado ito, mas matibay, no? Dahil ano ito, fee simple. Ang ano nga natin, pag fee simple is kakaiba ito doon sa tax deck lamang. Okay, next. So, after that, gagamit na kami ng 3 approaches, no? May simple ang tatlo, basic appraisal, itong sales comparison, cost approach, income approach, at kung may mayroong subdivision development approach. No, mayroong almost 30 approaches yan in appraisal. However, itong tatlo, sales comparison, cost approach, at income approach, ang pinaka-basic. Ang sales comparison, sinasabi ko na yung basis mo ay substitution. Ang underlying principles dito ay substitution. Kung ako si buyer, ayaw ko ng property A, ano pa ang property na pwedeng i-substitute, no? So at least binibigyan natin siya to decide, meron niya at least tatlo parables for them to decide, no? So yan ang sales comparison. Ang cost approach naman, ang principles nito is substitution pa din, no? Principles of substitution ng economics na kung in case na halimbawa sa insurance appraisal, in case na masunog ang isang building, magkano ang kakailanganin para maipatayo ang kahalintulad na building kinabukasan agad, no? So yun ang sasagutin kasi ng insurance company. So gagamitin mo diyan ang cost approach, no? Cost approach, kukunin mo ang replacement cost nyo na sinasabi natin. Ang replacement cost nyo, kung magkano ngayon ang palitan, halimbawa kung konkreto, ang structural at saka yung yung walling, ang kanyang ceiling and other, no, ang parts ng building. Kung itatayo agad after the disaster or whatever crisis na kung nagkasunog ba or whatever, kung itatayo ng insurance company, pipinansya ng insurance company, magkano? No? Yun ang sinasagot ng cost approach. Yung income approach naman ay isang teorya sa appraisal na umaalinsunod sa principles of anticipation. No? So ang futuristic ka naman dito, no? Kung in 10 years from now, magkano ang kikitain ng aking apartment, no? So based doon sa kikitain niya, ina-annualize mo siya at ginagamitan mo siya ng computation ng capital ng cap rate, no? Ang discount approach, discounted cash flow, gagamitan mo siya in 10 years. Magkano yung kikitain in a present value? Na in a present value, yun ang ita-transform mo into value of the property. So yun ang gamit ng income approach, no? So minsan ang appraiser kinukombine itong tatlo para makuha yung value na sa tingin niya ay malapit-lapit sa katotohanan doon sa property, no? So kung mayroong malalaking property ang ginagamit ng appraiser,
ang subdivision development, no? Ito yung approach na parang futuristic din, part ng income approach, no? Kung tatayuan mo siya ng subdivision, ang isang malaking lote, magkano ang kikitain niya kung ibebenta, no? Tapos kung ipe-present value mo ngayon, no, ang 10 years na kikitain mo, di siyempre mayroon kang computation, discount rate, no? So magkano yan in terms ngayon? So yun ang subdivision development. So yung mga approaches na yon na ginagamit ng appraiser ay mahalaga to determine at mai-plancha, no, kung ano ang magiging value ng property. So hindi lang ito no, kung makikita niyo, hindi lang siya parang hinugot sa langit yung value ng property. Mayroong proseso, mayroon din mga approaches or pamamaraan na ginagamit si appraiser to come out with a value. No? So inaano niya, dinidevelop niya yan based on the data, based on the processes and sa mga approaches or theory in appraisal. Okay? So yon, next po. Next. Wala na. Okay. So after sa pag-apply mo ng mga basic appraisal theories, ang gagawin mo naman ay again, i-ano mo na siya, no, i-confirm mo sa offsite, doon ka na sa opisina mo, no, ang titingnan mo yung mga resulta ng inspection, ng mga data na na-collate mo, not only in the property itself but also on the neighborhood, no? Ang neighborhood na sinasabi, yung isang area na halos siya, no? Homogeneous ang mga properties doon sa area. Kumbaga, kung ako si buyer, kung wala dito sa lugar na ito, ano pang area na po pwede kong pagpilian para makabili ako ng property. So ano yun, no? Substitute niya, no? Kasi meron iba't ibang naman si kliyente, meron iba't ibang objective at gamit sa property kung saan niya paggagamitan. Kung in terms ng residence, pwede siyang lumipat sa isang subdivision na kaparehan din, marapit din sa pinagtatrabahuan. It's another substitute. Okay? Next. So dito mahalaga, tinitingnan natin, no, isa din ginagawa ng appraiser yung pag-plot ng technical description. Mayroon kasing mga iba't ibang hugis, no, ang lote, no, pwedeng nasa looban siya, no, tapos meron lang siyang maliit na entrada. Kamalas-malasan meron ding walang road right of way, no? Talagang siya, landlocked. Tapos yung iba naman, malapad ang iyang frontage. Pwede siyang gamiting display center or whatever. Meron naman mga square, no? Square is ang hugis niya. So yan, nagmamatter din yan doon sa valuation. Kasi kung wala kang road right of way, wala kang daanan, no? Mahirap para sa property owner or anyone na bibili doon, magtatayo siya na walang dadaanan, no? Walang ingress egress. So meron yang ginagawa natin mga deduction adjustment, no? We call it adjustment based on the shape of the property and then yung description. Kaya important makuha yung technical description doon sa titulo para i-plot ni appraiser. Okay? Next. So, important din ang pag-locate ng property. Bibigyan mo ng vicinity map, no? Saan nga ba ang location ng property para may idea, no? Kung halimbawa kung gusto ko ay industrial, no? Industrial property. Kailangan ang
property na ano ay malapit siya sa airport o di kaya malapit sa mga seaport, no? So yun ang mga dapat tingnan, no, ang mga amenities and facilities depende doon sa gamit ng property. At magagawa ni appraiser diyan sa pamagitan ng plot, no, ng property doon sa Google, no? Madalas nating ginagamit ang Google Map, Google Earth kung gusto mo may 3D, no? 3D approaches. So ginagawa natin ang Google Earth. Next. So yan, no? Makikita nyo sa larawan, magkakaiba ang neighborhood. Yung nasa kanan ay kakaiba sa nasa kaliwa. Kung sa picture pa lang, makikita nyo sa screenshot, no? Makikita nyo na mas maluwag ang nasa kaliwang panig kaysa nasa kanan na bahagi, no? Medyo ano siya, siksik sa kabahayan. So based on that, may idea na si appraiser kung ano yung neighborhood, no? Neighborhood ng property. So important 'yan doon sa access aspects, sa adjustment sa neighborhood, sa location, no? So yun important, no? Kasi meron tayong principles of ano siya na nagpa-diminishing, nagpapalit. Mayroon din ng progression, mayroon din nagre-regress, no? Nagre-regress kasi mayroong mga problems sa property. So, mahalaga, ina-adapt natin ang principles ng economics in determining or developing the value of the property. Next. So, ito, yun, mahalaga din yung pagkuha ng picture ng property kasi ito yung isa nating tinitingnan na kung para sa korte ang appraisal, magandang nakikita din, no, ng mga parties in litigation yung property. Kasi minsan, sa argumentuhan, lalo na kung katapat mo ay abogado, naghahanap ng ebidensya yan. No? Meron akong na-encounter na foreigner, no, foreign lawyer, and they chided me, bakit dalawang room lang inilagay mo sa report. Hindi ako makapaniwala na dalawang room lang. Ang sabi ko sa kanya, just look at the picture. I attach the pictures and then you can see for yourself kung ilang rooms ba talaga. No? So, yun, magiging batayan mo siya yung mga pictures na yun ang totoo, no, in actual. And since unbiased ang ano natin, yung tindig, hindi naman tayo pumapanig kay Mrs. or di kaya kay Mr. No? Kung mayroon man silang divorce case proceeding, nasa gitna tayo. Kaya nga minsan sa mga divorce proceeding, either sa dalawa, pwede ka nilang kunin dalawa, both sides, no? Kasi we are at the middle, no? We are just facilitator. We provide them the report so that the court can rule on the matter, no? Kaya ang minsan ang nangyayari ang mag-asawa, no, na nagpaplano maghiwalay, kumukuha yan ng isang appraiser lang. Mas makakatipid din sila at saka mas mapapabilis yung proseso kasi hindi na magdidebate kung tama ba si ganitong appraiser o si ganitong appraiser. Kung isa lang, yun na lang yung pababatayan nila. Okay? Next. Okay, so in sourcing of data, kung online siya, mayroon tayong mga online available maps na mga data, no? Google Maps, local information, pwede rin ang PSA, no? Philippine Statistics Authority, then pwede rin sa on-site, magtanong-tanong ka doon sa mga palibot, tanong-tanong ka sa mga broker, mga ahente nearby, no? Kung magkano ang palitan doon or bintahan ng lupa. Tapos pwede rin mag-ano ka sa mga korte,
mag-retrieve ka ng mga kaso, no? Mga kaso. Kung mayroon kang kakilala sa mga RT, maka-access ka sa mga mga deed of absolute sale, deed of sale, then sa BIR or whatever. Pwede rin sa assessor's office. No, lahat yan, mga knowledgeable person na pwedeng pagkunan. Pero yan ay magiging guide lang mo lang yan. No? At the end of the day, ang appraiser pa rin ang magde-decide based on the collation of data na nakita niya. No? So, magde-decide yan based on his knowledge or based on his experience. No? So, mahalaga na ang nakukuha din yung appraiser ay yung may karanasan na doon sa katangian ng property. Halimbawa, kung industrial siya, yung appraiser mayroon ng karanasan doon sa pag-appraise ng industrial. Kung commercial siya, dapat ganoon. Kasi ang hirap noon kung bagito kang appraiser and then ito kagad yung mga komplikado kasi yung commercial, industrial, komplikadong mga properties yan for a newbies appraiser. Maganda kung si bagitong appraiser makipag-ugnayan sa mga mga experience, no? Para mag-mix ang new ideas at saka old ideas. Maganda 'yon, magandang timplada 'yon, no? So, 'yon maghahatian na lang ng gawain, sino pupunta doon sa mga government agency, sino pupunta doon sa mga broker. Kaya mahalaga din marami kang network na broker, marami kang network na assessor sa BIR para mabilis yung collation mo ng data. Okay? Next. So, yun na. Inspect the site. Yun na. Nakuha na natin ng mga data sa mismong site. So, sa actual na site, importante alam mo kung sino yung contact person. No? Sino yung contact person mo doon para mas mabilis. Kasi minsan, magkakaproblema ka kung wala doon yung caretaker or wala doon yung may-ari. So, ang aabutan mo doon, yung nakasarado na gate or pintuan. So, naka-experience na kami na yan. No? Mga appraisal for banks, talagang sasaraduhan ka ng gate. No? Lalo na kung foreclosure yung purpose. No? Kung foreclosure, isasarado talaga yung gate niya. So, we became creative no? in looking at the vantage view ng property. Ano ba yung description ng property? Okay? So, next. So, mga site information na kailangan mo makita, no? Hindi lang pag pumunta ka sa inspection, hindi lang ang pupuntahan mo doon ay titingin lang sa bahay, no? May mga tinitingnan kami, no? Yung frontage ba niya ay okay ba? Ano bang pwedeng gamit sa frontage? Tapos ano ba yung mga weaknesses ng frontage? Kasi baka nag-encroach na siya doon sa kalsada, no? Sa sa easement, baka nag-encroach na siya. Then ganoon din ang width niya, no? Tapos ang depth, kung pahaba ba siya or palalim, no? Tinitingnan sa inspection. Tapos sinusukat, no? Ang pagsukat hindi naman talaga ito parang geodetic engineer na muhon to muhon, no? Ang pagsukat, this is based on international property measurement standard, no? So, meron din tayong sinusundan na standard sa pagsukat ng property. Okay? Tapos ang shape ng site ng kanina, no? Ang ground contours, kung palalim ba siya or kalibel siya ng kalsada, no? Madalas kasi, halimbawa kung sa Baguio ka, maliit lang yung yung patag. Palalim na yan, no? Palalim na yan. So, pag ganyan, construction mo, pag nag-build ka ng bahay, malaki gagastusin mo dahil palalim, no? Ang ground level mo nasa ng road,
pero yung may parang basement ka doon sa ilalim, no? Ilang floor ang nasa ilalim. Tsaka yung structure mo, kailangan matitibay. Otherwise, babagsak yung building kung hindi matibay yung structure. No? Makikita niyo yan sa Baguio. No? Then, titingnan mo yung history ng property, ano ba, mayroon kasing instances na yung bahay pala, may problema before, no? So, yun, magandang malaman. No? Tapos, details sa easement, right of way, no? Lately may na-praise ako, tinignan ko, pagdating ko sa property, meron namang kalsada. And when I look up sa titulo niya, wala nakalagay na annotation na mayroon siyang right of way. So, kinausap ko si owner, anong kalagayan, bakit hindi nyo pina-annotate yung kalsada papunta sa inyong property? Hindi na raw nila hindi na ginambala yung may-ari kasi pinagamit naman sila. Sabi ko, lalabas na private pa rin yung road na papunta sa inyo. No? Even if it is 4 meters wide, papunta sa inyo. However, dahil hindi siya naka-annotate sa pwede pa rin saraduhan ni owner yung kalsada. Magiging landlocked ang property. So, ayun, ginawa ng paraan. No? Pwede man niyang bilhin sa may-ari ng road yung property. So, mo pa yun. Bibilhin mo at the current price, magiging additional expenses for you para doon sa bahay mo, para hindi siya maging landlocked. No? So, yun mga pamamaraan. So, other pa, kung mayroong problema, may mga contamination or whatever, no? Kasi minsan, kung ina-appraise mo hospital, mayroon niya mga chemicals. Kung may mga chemicals, dapat ingat ka, no? Para sa mga chemicals na kabaon yan, minsan hindi mo malaman, no? Ano ang pala ng chemicals. So, yun, ilalagay mo lang sa appraisal report na may napansin ka ang mga chemicals, no? Na possible may contamination siya at yun recommend mo na ipa-assess doon sa mga chemical, mga chemists or whatever professionals na engaged doon sa pag-alam sa contamination. Then, capacity or availability sa infrastructure, ito yung mga amenities, mga utilities in the area, importante yon, no? Mas mahalaga kung maggagawa ka ng checklist, kung ikaw si appraiser or ikaw si owner, meron ka rin basic knowledge sa mga infrastructure at mga utilities within your neighborhood. Okay, next. So, yan, no? Compare mo ito doon sa mga shapes kanina, no? Makikita mo ang iba't ibang shapes ng lupa, no? Pwede siyang stand-alone, pwede rin na magkakadikit na mga lote. So, iba-iba ang value mo dyan, no? Magiging nasa likuran, nakatapak sa highway, no? Mag-iiba yan. Ano mo lang dyan, dapat mong alamin kung ibebenta ba niya ng buo or ibebenta niya ng paisa-isa. No? So, it boils down pa rin doon sa magiging purpose ni property owner, no? Para malaman mo yung value ng property. Next. So, neighborhood data, no? So, sa appraisal, hindi lang yung property makita, mahalaga, no? Hindi lang mahalaga yung property, mahalaga din yung neighborhood. Kung ang neighborhood mo ba ay parang medyo peaceful, matataas na building, kasi makikita mo yung neighborhood kung developing, kung makikita mo siya kung stagnant ang neighborhood, no? Or yung nagtatayuan ng building, no? Madali mo makita yan kasi maraming construction, no? Maraming construction sa neighborhood. That is a developing neighborhood, no? Nagtra-transition na siya patungo sa isang land use, no?
Kung dati residential ang neighborhood, ngayon nakikita mo siya tatayuan ng mga mayroong mga construction activities sa area. Transitioning yung neighborhood. So maganda yon makita kasi nagde-determine, nakaka-influence din yon sa value ng property, no? Kasi malaot madali, mga 3 years to 5 years, may mag-iiba na yung landscape ng neighborhood kung mayroong mga ganong mga sightings, marami ng nagtatayuan. So, yun, mahalaga makita yun. Next. So, yun, sa neighborhood data, important makita mga shopping facilities, general appearance, condition of roads, public schools, parks, recreation, and job opportunities, no? Kung marami siyang mapagtatrabahuan, no? Important 'yun kung lalo na kung residential ang itatayo mo, no? Tapos housing, entertainment, kung ang itatayo mo mga siya, development yung parang sa aged people, no? Mas maganda sa kanila or pabor sa kanila yung may mga may mga casino, mayroong mga socialites, mga ballroom dancing, no? Para sa mga matatanda, yun ang gustong-gusto nilang gawin. No? Iba naman mga kabataan, cultural facilities, mas kuha naman sa safety, kailangan naghahanap ng mga police and fire protection, and then access to transportation. No? In case na ma-traffic sa isang lugar, kung mayroon ka iba't ibang access, mas maganda. Okay, next. So, ang comparable data, no, sinasabi ko, principles ng substitution, yun, nasa ka na, no, climax ka na, ina-adjust mo yung mga comparable na nakita mo, no, on our side, sinisiguro namin na ang adjustment hindi lalagpas dapat ng 35% or 50%, no, ng subject property. Kasi kung umabot na siya ng 35 to 50% ang adjustment, parang hindi na siya kawangis, no? Hindi na siya kawangis doon sa subject property. So mas mainam, mas lower pa sa 35 yung adjustment, total ng adjustment doon sa comparable. So 3 to 5 mas mainam na, no? Tapos pwede mong dagdagan ng mga approaches kung sense comparison lang, meron ka pang cost approach method, meron ka pang income approach much better. Okay, next. So organize and clean the data. No? Not all data that you have gathered are useful. No? Hindi lahat yon magagamit. No? Mayroong iba na pwede mo na siyang i-filter, no? I-filter. So that pagdating doon sa reporting, nagdadrop ka ng report, yung mga verified data na yung inaano mo, no? Kinukuha, tapos ino-organize mo siya doon sa report. Next. So, yun, no? Survey in the neighborhood, knowledgeable persons, appraisal record, internet, newspapers, banks, etc. Yun ang mga sources mo, no? Pwede rin magpa-survey ka, conduct ng survey as primary data. Pwede rin maglakad-lakad ka doon sa neighborhood para makakuha ka ng mga primary data. Okay, next. So, yun. Isa din sa data na pwede mo, kung subdivision yan, makukuha mo ang subdivision plan sa sorry, subdivision plan doon sa DNR, no? Sa Bureau of Lands. Important yan, no? Makuha mo yung subdivision plan kasi diyan makikita yung hugis, no? Hugis ng property, tapos yung boundary niya, no? Important kasi sa identification ng property, parehas yung mga boundary na nasa subdivision plan at nasa technical description, no? Kasi 'yun ang isang patunay na 'yun nga yung property, no?
Kailangan kasi pinpointed ang property. Mahirap kasi, halimbawa, mayroon sa kaming karanasan na ang ipinapa-appraise ay vacant lot, no? Nung pumunta kami sa area, tinuturo ng contact ay yung left side, no, na ano siya, flat land, no? Flat land. Now, tinitingnan ko sa mapa, sabi ko, bakit paliko itong kalsada dito sa mapa at nasa right side siya? It turns out ang property nasa right side at saka ano siya, sloping, no? Ano siya, pataas, no? Hindi siya flat, no? Pag gano'n, magkakaproblema kayo kung hindi nakikita yung subdivision plan at saka mapa, no? Mapa ng property, baka hindi niyo ma-locate, no? Malaking problema 'yon sa valuation kung ang in-appraise mo ay yung flat land na ang totoong property pala ay yung bakilid, yung ano siya, yung sloping. Mahirap 'yon. So, important sa appraisal ang pinpointing of the right property. Okay, next. So, sa cost approach, gumagamit tayo ng construction cost guide. Madalas ito yung Arcadis, nagpapalabas yan ng yearly, no? Yearly construction guide. However, you have to dissect, no? Kasi ang costing nila ay naka-base yan sa Makati, no? Ay kung nasaan panig ka man ng bansa, no? I-a-adjust mo na lang yung ano niya, yung mga variables, no? Para i-situate doon sa region kung nasaan ka, no? Pwede rin gamitin mo yung mga kung bagong updated yung mga schedule of market values ng locality, pwede rin gamitin mo 'yon, no? Pero tinitingnan mo yung sa market, no? Ang sa market importante. Tingnan mo yung petsa ng schedule of market value. Kasi yun nga yung na-encounter ko, 2018 pa yung ano niya, yung ginagamit na schedule of market value, which is kuan na, no? 2022 na ngayon, 4 years na, marami nang nangyari, no? Maraming nangyari, nag-up and down na ang merkado, no? So, you have to make adjustment with the kind of situation na ganyan, no? Magkakaroon ka ng adjustment. Next. So, analyze the data again, no? Yan na yung pinali, ina-analyze mo na siya at ready ka nang gawin yung report, no? Ang report maari siyang written, maari din siyang verbal. Okay, next. So, market analysis, highest and best use, then come out with a final value, no? At mga supporting documents na inano mo, yung mga annexes, no? Important doon sa analysis yung market, no? Ang supply and demand. Basic yan sa economics, no? Ang supply and demand. Then highest and best use, no? Ang highest and best use, mayroon ka mga dokumento na titingnan. Important ang zoning, no? Ang zoning, makita mo, then ang neighborhood, when you do site inspection, ano ba yung neighborhood na kung developing ba siya or stagnant, no? Or ano siya, paatras, no? Mayroon naman kasi mga ibang neighborhood gaya ng nangyayari sa Marawi, no? Talagang umatras siya, no? Mga ganong sitwasyon, tinitingnan mo yan sa inspection. Okay, next. So, reporting, no? Ito na nga yung pinali, sinasabi ko, ang reporting important. Ito yung nag-iiba sa mga private appraisers doon sa mga bank appraisers and others, no? Kasi hindi sila nagbibigay ng report sa client. Ang private appraiser po nagbibigay ng report, ano yung resulta, no, ng appraisal. At for my part, no, binibigyan ko ang kliyente ng 2 copies of my report on the appraisal that I just concluded. So ano-ano ba ang mga laman ng report? Next. So ang report po ay nag-aano siya, uma-align siya sa industry standard, no?
mayroon siyang complete description sa in-appraise na property, asan ang location, distance from landmarks, no? Intended user, purpose and distribution, scope of work, no? Ano yung mga assumptions na ginamit kung hypothetical, ano siya, prospective, retrospective, mga assumptions na ano, no? Ginawa, no? Kasi kung retrospective, meron kang mga assumptions diyan na ceteris paribus or all things are equal in the past. Mahirap kasi maghanap ng mga data kung retrospective. Ganon din sa prospective valuation, no? Yun, important yan, mga assumptions, limitations, disclaimers. Halimbawa, hindi ka naggawa ng ano, pagsukat, no? Or hindi ka nag-conduct ng site inspection, desktop appraisal lang ginawa mo, i-disclose mo yon, no, sa report. Then, ano ba yung credential ni appraiser for that assignment? Ilalagay mo rin yung credential mo, yung qualification mo dyan bilang appraiser. Then, statement na wala kang interest, no, personal bias to the parties involved. So, both sides, wala kang interest doon. Then certified statement that the appraiser did not or did not inspect the property, no, isasama din yan. Then statement of report distribution and intended use, and important ang date of valuation and report, no. Kung kailan na value, no, important yon kasi halimbawa kung ngayon mo na-appraise ang property at sa ating gabi biglang nagkasunog, no, di may iba ang value noon, no? So important yung date of valuation. Then ang date of report magkakaiba po kasi pwedeng kahapon mo siya na value, kahapon mo na inspect ang date ng inspection, yun yung date of valuation mo. Pwede kasing ngayon ang date ng report kasi gagawin mo pa lang siya, pero yung date of valuation mo dapat kung kailan ka nag-inspection. Okay, next. So, important information sa appraisal report, basahin mo ng buo, no? Kung ikaw si intended user, ikaw yung kliyente, basahin mo ng buo yung report. Huwag lang yung paisa-isa, no? Mayroon kasing nagbabasa na tinitingnan yung, uy, mali ito, no? Tapos ano naman sa isang page, uy, mali ito. Ang pagbasa mo kasi yan as a whole, no? As long ang ano diyan yung concluding part ay correct, yun ang ano, no, prevailing. Kumbaga sa mga lawyer yan yung lis muta, no? Yung pinaka core ng ano ng appraisal, yung concluding part, no? Ang mayroong mga typo error yan as long na ang intention at saka yung pinaka-concluding part ay correct, yun ang mga mananaig, no? At dapat ang ano din, hilingin mo na ipaliwanag ni appraiser, no? Yung mga ano doon. Huwag lang yung magka-come to comment ka na hindi mo pa nakukuha yung paliwanag ni appraiser. Lalo na kung hindi ka appraiser. Lalong hirap kasi minsan naka-encounter ako niyan na nagtatanong siya bakit ganito ang computation. Sabi ko, tingnan mo siya as a whole report, not on per paragraph, on per page, no? Kasi hindi mo ma-separate ang isang page sa whole of the report, no? Okay? So, basahin mo ang neighborhood description, basahin mo ang market condition, no? Kasi kung nakita niyo ang proseso at yun ang nakalagay sa report, mahaba ang dinaanan ni appraiser to develop the opinion ng value, no? Tapos yung ganong dami ng ginawa mo, mayroon lang mga error na maliit, magiging problema na yung buo, no? Yun ang mali doon sa nagbabasa ng report, no? So yun, kailangan ninyo basahin ng buo kung as long mga description sa property, sa neighborhood, at saka yung analysis niya doon sa highest and best use ay wasto,
at and then sa conclusion ng report at saka yung transmittal ay magkakatugma. Yun ang important sa appraisal report. Next. So, important din ang zoning, utilities, lot size, internal issues, no? Tignan mo yung improvement, wasto ba or correct ba yung description? Mayroon bang kulang, no? Then the disclaimers, hypothetical and general assumptions, no? Lalo na kung prospective appraisal or retrospective appraisal na ginagamit doon sa expropriation, no? Kasi minsan nagkakaroon ng hypothetical ang expropriation, nag-disclaimer si appraiser. Kasi ano yan, lalo na kung ang time of taking is 1990. Saan ka kukuha ng data? 1990, no? So, mayroon ka na lang disclaimer na ito ay hypothetical ng panahon na ito, ganito ang mga data, no? Tapos may mga assumptions ka na lang na sa neighborhood, no? Kasi wala ka naman, hindi mo na mababalik yung sarili mo doon sa 1990. And then sa atin, mahirap ang archiving ng mga data kung ilang dekada na, no? Ilang dekada. Ang pagbabasihan mo lang diyan yung data ng PSA, ang data sa kahit sa RD, no? Mahihirapan ka rin. No? So, read the appraiser's noted process, market area, then reviewed ang comparable, ang adjustment, ang reconciliation, and then the date of the appraisal, not the appraisal. No? Important makita mo yung date, no? Kailan ba, no? Kasi ang effectivity niyan kung kailan na nag-inspection, nag-conduct ng inspection, yun ang yun ang date of the valuation, no? Kasi ang hirap mong mag-value na kung kailan mo natapos ang report, pwede kasing ang paggawa mo ng report umabot ng 1-2 araw or 1 linggo. What if from the time of inspection at saka time ng completion ng report biglang nagkasunog, biglang nagkabagyo, naglindol, nawala yung property, no? Yun ang important doon. Kaya kailangan ang date of the appraisal. Next. So, yun, yung mga different steps in appraisal of the property ay lay down to you, mga basic. At ito rin yung salalayan natin doon sa expropriation proceedings. No? Sa expropriation proceeding, importanteng tingnan, lalo na yung mga affected areas. Based on our data, marami dyan sa Southern Tagalog, yung apektado ng mga expropriation proceedings. Mas maganda lang ang Korte Suprema nagtalaga ng ng court, ng mga court na special court on expropriation, pero sa Luzon pa lamang siya. Hindi pa dumarating sa Visayas and Mindanao. Importante kasi yung special court for expropriation, lalo na ngayon mayroong build, no? Mayroong infrastructure program. And then ang knowledge din, no, ng ating judicial branch on the subject, no, hindi pa ganoon yung kagagap, no, yung appraisal procedure. Alam naman natin, no, evidence based, no, hindi pa yung economic based yung mga arguments, no. Nasa proseso pa din. Yung latest mga jurisprudence ginamitan na ng Korte Suprema ng income approach. No, mas magandang leap na 'yon. No? Magandang leap na 'yon na gumagamit na ina-accept na, kinikilala ng Supreme Court ang income approach, no? Kasi ang income approach talagang medyo siya, financial computation, at minsan gagamitan mo siya ng mga mga economic formulas to arrive, no, sa discounted cash flow, and then direct capitalization approach, at marami pang iba. So yun, no, yun ang importante. Next. So as I've said, no, maraming discipline ang suot, maraming sombrero ang suot-suot ng mga appraiser, katulad ng ni chairman, no, marami itong mga degree.
Ang mga appraiser din, marami ding mga discipline. Pwede siyang negotiator, pwede siyang mathematician, pwede siyang investigator, photographer, geographer, writer, lahat na. Ang pinakamagandang ano ko diyan yung traveler, no? Naglalakbay ka kung saan-saan, no? Umabot ako, nalibot ko ang buong Pilipinas dahil sa appraisal, no? So, yan kung gusto nyo mag-travel na with transportation and accommodation sa appraisal, yan, no? Pwedeng magawa. Okay? Next. So, yan, no? There are appraisers and appraisers. No? We have to dissect din, ano? Kung tayo ay kukuha ng mga appraiser or tayo, at least dito binibigyan ko kayo ng insights, ano ba talaga ang buhay ng appraiser? Ano ba yung binavalue ng mga appraisers? No, para at least sa layman's meron tayong DIY, no, do it yourself. Pero kung kailangan niyo ng ano talaga for transaction, for compliance purposes on government agencies or abroad, kailangan nyo na mag-hire ng mga appraisers, no? Kailangan yung kumuha ng mga license. No? Ang mga appraisers po, hindi po yan kung saan naging appraiser. No, kailangan kasi para mag-appraiser ka sa Pilipinas, kailangan license ka. No? Para magka-license ng appraiser, kailangan ka kumuha ng exam, no? Examination sa PRC. So maraming mga pasikot-sikot ang dinaanan ng mga appraiser at magandang leap na 'yon sa ating society na mayroon tayong mga appraiser. So we have to trust them that they are doing their job well, no? Sa proseso. Tatayo at kuwande tayo. Maglilip yung ating lipunan, no, in terms of valuation. Thank you, Doc. At good, very good, very good, very well said, very well explained. My goodness, ang galing talaga ni Gus. But there are few questions, maraming questions, but I have tried to reduce it into some few questions, no, because of the interest of time. Number one, Gus, sabi nitong ating nagtatanong, can I refuse to be expropriated from my property? Una po, ang expropriation, sabi nga natin, ano yan, nasa constitution yan, no? One of the ng state, no, yung eminent domain, no? Ang problema diyan kung mag-refuse ka dahil program yan, no? Program ng estado, may may projects na para yan sa society, sa lipunan, no? Hindi lang naman para sa individual. Yan yung imposed limitations on property ownership po, yung eminent domain. So, hindi po tayo, ang ensure lang ninyo, mayroong proyekto. It is for public use. No? Kasi kung para ma-expropriate yan, mayroong public use na paggagamitan ng gobyerno at importante mayroong pondo at mayroong just compensation. Kaya kung wala yan, hindi po pwedeng bawian ka na lang ng lupain, ng private property. Kasi enshrined din yan ng ating konstitusyon, yung private property ownership. No? So, hindi ka basta-basta maagawan ng lupa or property na walang compensation. No? Importante dyan. Okay. Tanong Gus, no? How would I know that my property will be expropriated? Would I receive Una, para malaman mo ang nag-a-announce yan, no, ang mga government agency, bibigyan ka ng notice diyan, no, na ang property mo ay subject for expropriation. Minsan kung mga urban areas yan, may mga marka na inilalagay, no? Kasi kung expansion ng highway, ng kalsada, mamarkahan yan ng concerned government agency, kung LGU man yan, or DPWS, mamarkahan yan. Malalaman mo yan, and then magpapadala ng notice sa'yo na subject for expropriation of property mo. Now, ang suggestion ko based on our experience, pag napadalan kayo ng notice
there is a 30 days grace period dyan para kayo ay makipag-negotiate doon sa government agency. Diyan pa lang, pagkatanggap nyo ng notice, kumontak na kayo ng appraiser agad. No? Huwag muna lawyer. May important ang ano natin, negotiation. No? Kasi negotiation stage pa yan, ang 30 days. Ang lawyer, kung desidido ka na mag-file ng kaso, doon ka na mag-ask ng lawyer. Minsan kasi nauuna ang lawyer na ina-approach ng mga property owner. O hindi naman masama yon. No? Ang problema, naka-frame na yon sa pag-file ng kaso, which is the expropriation proceeding na. Sa after 30 days na yan mangyayari. No? So, hindi na ma-maximize ang 30 days for negotiation. Eh, alam naman natin kung ikakaso mo yan, matagal yan. No? Baka pwede nating mahilot dito sa negotiation. Makuha natin agad yung karampatang bayad para sa iyo. Okay, you talk about just compensation. You know, government sometimes pay in terms of bond, not actually in cash. What can you say about that? Yes, ano kasi yan, habang hindi natapos ang proceeding ng kaso, nasa bangko pa yan, naka-escrow pa yan, no, sa bangko. So hangga't hindi nagpa-final decision ng korte, hindi mo yan makukuha. Yun yung sinasabi ko doon sa sa mga kliyente ko. Kung desidido kayo, kasi ito lang, no, ang dapat malaman ng mga property owners in expropriation during the 30 days negotiation, that is the basis of computation ni government agency is market value. Pagdating doon sa expropriation proceeding, zonal value ang ginagamit ni government agency, which is mas mababa doon sa market value. So, ang malas-malas mo pa, kung hindi updated ang zonal value ng area nyo, mababa masyado yon, no? Halimbawa doon sa isang pinuntahan ko, Tawi-Tawi, no? Meron pa doon mga lupa ng piso, no? Ang mga doon, ang schedule of market value sa Lanao del Sur. Pag ganun, halos wala nang value ang property mo, no? Kung dito pa lang sa 30 days na maximize mo ito for negotiation, lumapit ka sa appraiser because ang appraiser is unbiased, no? Neutral siya. No, ang inaano ko nga sa mga property owners, negotiate, no? Negotiate on best terms for you rather than magpunta ka doon sa sa korte. Kung agrabyado ka talaga, doon ka na sa korte, no? Pero i-maximize mo ang 30 days for negotiation. Okay, ito naman Gus, no? What is the difference between expropriation and reclamation? Because we have heard on TV about the expropriation that would be done here in Manila Bay, which is being opposed by one of the senators that will destroy the environment. Yes, ang expropriation, yung pagkuha ng property mo, subject for the na program or project ng government, no? Itong reclamation, mga karagatan natin to, mga karagatan, tatambakan nila ng mga lupain, no, mga lupa para maging additional, no? Additional ka ng natin. However, kung expropriation, there is a private owner, then the private owner kukunin niya ni government para sa kanyang proyekto, no? Kakaiba yan sa reclamation kasi ang reclamation mga dagat yan, mga dagat na tatabunan ng kalupaan ni government for various land use, no? Katulad dito, no, ang nangyayari may commercial, may residential land use. Yun ang nagiging result ng reclamation. However, ang expropriation nangyayari yan madalas kung ini-expand, wina-widen, road widening, or tatayuan ng mga projects ng government, kung mayroong privately owned property sa kanyang tatayong project, ini-expropriate yan. Okay, eto Gus, no? Can an appraiser be called to testify in court in case of land disputes? Yes. Being an expert and being a commissioner, pwede, no?
Ang commissioner, kung mayroong mga ano, no, mayroong example, expropriation proceeding, madalas kinukuha ang appraiser as part of commissioner to help the court come out with a value. No, kasi si judge, lalo na si judge, hindi siya hindi pa siya ano sa ganon, no, kung paano i-value of property. Kumukuha ng mga ano yan, knowledgeable person. And doon sa valuation, isa na diyan ang mga appraiser. Ngayon, kung ang korte naman mayroong mga problem areas na kailangan nila ay expertise ng appraiser, kinukuha nila as expert witness, no? Expert witness, pwede kang dito, pwede rin sa abroad, no? Yours truly, ilang beses na akong in-invite sa other countries, no? Either face to face and online para mag-testify, no, doon sa mga properties. And based naman dito sa Pilipinas sa mga properties, we can provide them our expertise, no, that is well recorded, no, both abroad and domestic, no, ang mga ang pag-exposure ng mga appraiser. Okay, ito I think last question. What about the responsibility of an appraiser? Can you charge an appraiser in court? Ano daw, Chairman? Responsibility of an appraiser. Can the appraiser be charged in court? Yes. For the wrong appraisal. Yes, pwede kang ma-contempt kung hindi ka nagsasubmit ng report on due time, no? Kasi bibigyan ka lang, halimbawa pag commissioner ka, bibigyan ka ng 30 days, no, to submit a report, no? Minsan magdili-dali ka, pwede ka i-cite of contempt, no? Kung hindi ka sumusunod sa tinatakda ng korte. Okay, good. Ito pa isang tanong huli lang, pahabol. Naku. Sir ENP Gas, good afternoon. Normally, what are the questions asked to the appraiser if invited to be an expert witness in court? Depende, no, kung expert witness based sa ano, kung saan medyo madalas ang value, how you arrive with that valuation, no? Pero kung sa commissioner level lang, tatlo kayo, no? Mostly si assessor, si clerk of court at ikaw, no, ang magiging mag-uusap-usap. Minsan hindi kayo nagkakasundo diyan, nagkakasundo na lang kayo na mag-submit ng separate report sa court, no? Pero kung magkasundo kayo, pwede kayo mag-submit ng joint report, no? Kasi magko-conduct kayo ng joint inspection sa property niyan doon sa expropriate, no? Now, kung pare-pareho kayo ng numero, magbi-meeting kayo diyan eh. Nagkasundo ba tayo na ganito? Kung nagkasundo kayo na halimbawa ang presyo is 150 per square meter, no? Kayo tatlo pipirma doon sa report. Joint report tawag doon. However, kung hindi kayo nagkasundo, 150 sa kabila, sa iyo 180, sa kabila 200, mag-a-agree na lang kayo na isang report pero iba-iba ang numero, no? Ganun ang nangyayari. Magsasubmit si ponente, sometimes si clerk of court, magsasubmit siya ng report na ito yung kay appraiser 1, ito yung value niya, si appraiser 2, ito yung value niya, no? Yun ang isasubmit sa korte. Ngayon, si court naman, based on the report, mag-rule siya, no? Madalas ang judge, kung hindi siya pa sa appraisal, ang ruling niyan is Solomonic. Tawag ko Solomonic. Ina-average, no? Averaging. Ina-average yung tatlo, yun ang niya na numero, no? Ilalabas niya na numero. Okay, ito na Gas, no? I think in the interest of time, dami pang question pero huling-huli na lang to. In case of bank appraisal, there's such a thing as if a borrower borrows money from a bank, there's such a thing as the market value, and then the appraisal value, and then the loan value, which is normally less than 50% of the true value
of the property. Why is it so in bank transactions? Normally po sa bank kasi mayroon silang mga company rules, no? Company rules. Halimbawa, recently mayroon akong na transaction. Ang company policy nila, ang ginagawa nila sa valuation ay zonal value, no? Zonal value. Sabi ko, bakit zonal value ang ginagawa or ginagamit nyo? Eh, yun ang company policy. No, yun ang approved ng board, no? Yun ang approved ng board ng corporation. So, magkakaiba. Out of the zonal value, ang loanable value mo pa ay 75%, 60%. 60%. Ah. Yeah. So, ang total niyan, halimbawa, ang loanable, ang zonal value ng property mo is 2 million. Kung 75% ang ang loanable value, mga 1.7, 1.6 lang yan. No? So, pwede mo lang ma-loan 1.6, no? Dahil 75% noong zonal value ng property mo. Iyan ay dahil sa company policy. Sabi ko nga, yun, malayo yan sa market value. Yun ang company policy. Yun ang malinaw na explanation doon. Magkakaiba ang market value, magkakaiba ang zonal value. Pag ang zonal value ang ginagamit ng ng korte o di kaya ng bangko, tingnan nyo yung date ng revision, no? Ang revision ng minsan 2018, 2020. Yun, baka tumaas ng value. Lalo na ngayon na iba na yung ngayon takbo dahil post-pandemic na tayo. Correct. So, yun, nag-iiba ang market. I'm sure nag-overtime tayo 5:03. I'm sure that our viewers have learned a lot from you, a very seasoned appraiser for that matter. Now, before we let you go, Gus, can you give us a parting words or parting message on those appraisers and would-be appraisers? Teka, Okay. may humabol pa isa. Okay ba to? Okay ba sa'yo? Okay lang. What process do you recommend for expropriation? Sales approach or cost approach? Ang kalakaran sa Pilipinas, pinag-iiba natin yung land at saka yung improvements, no? Madalas kasi iba, halimbawa kung expropriate mo ay highway. Ang highway na maraming kabahayan, no? Maraming businesses na mahagip. No, iba-ibang approach diyan. Pwede kasing may improvements mga bahay, mga commercial mga bodega, no? Iba-iba. Ang madalas cost approach at saka sales comparison. No? Okay. However, ang ginagamit ng DPWH ang mga engineer for the improvement. Ang sabi natin, pag engineer ang gumawa ng cost approach, it's lang, no? Ang ginagawa yan ang direct cost. Hindi pa diyan kasali ang indirect cost at saka yung entrepreneurial profit. No, 'yun ang factors of production na sinasabi natin doon sa development approach na kailangan naka-package doon sa determination ng cost approach. Ayun, hindi mo makikita sa cost approach na ginagawa ng mga engineer. Okay. Talaga isa pa habol. Talaga ang galing ni Gus. Can we ask for an appraiser for proper ties na wala pang title, like for provincial lot na usually tax declaration lang? Pwede bang i-appraise ang tax declaration? Pwede naman, basta i-disclose mo lang na tax declaration yan, no? Yung pinagbatayan mo, no, ng appraisal. Sometimes nangyayari yan kung mga mga government properties pa, no, yung ina-appraise, no. Okay naman 'yon, no. Tapos ang important lang ma-describe sa report yung types of appraise, yung ba yung ina-appraise, yung right ba o yung P simple. 'Yun ang important lang ma-describe. If you are an appraiser of about 100 hectares located in the far bundok, what methodology do you use? Do you walk and see the land itself or you use a drone? I appraised 3 islands, no, in Samar area. Gumamit ako ng drone, no. Hindi mahirap 'yan, no. Hindi naman ang appraisal din
hindi siya gaya ng geodetic na muhon to muhon. No, hindi ito gano'n. We appraise based on estimation. Then makita natin, ang importante lang makita mo sa property yung mga determinants ng mga red flags, no? Yung earthquake prone ba siya, sloping ba siya, or mayroon ba siya mga Yung doon? contour, yung contour. Oo, yung contour. Tapos important, mayroon bang mga flooding area, no? Yun lang ang important makita mo doon sa pag-ano ng drone, no? Makikita mo na sa drone yun eh. Minsan makikita din sa drone yung mga landscape, no? Ito, mayroong maganda yung view ditong portion na ito. Tapos dito mayroong rock formation. Makikita mo sa drone 'yan, no? Pag nagpapalipad ka ng drone. Okay. No. Ay, naku. Pasensya ka na. Ang daming humahabol na question pero ayoko na magtanggap pero huling-huli na lang. Follow-up question, sabi niya, bank are subject to the central bank regulations. Does appraiser being covered for loan purposes? Yung sa bank, ang subject for lang nila yung mga in-house ng bank, no? Mga in-house appraiser. Ang mga private kasi under PRC yan, no? PRC. Even though lahat naman ay under PRC. Pero yung difference lang niya, ang mga nasa bank ay subject for the company rules, no? And then bank law, no? The bank law. Then ang important lang diyan sa appraisal between banks and then the private, ang negotiation pa rin, no? Kasi ang maglo-loan, ang important naman makita ni bank, yung capacity to pay, no? It Yun, boils that's down to the five capacity to C's pay. of credit. Tapos titingnan yung cash flow mo, no? Kung maganda ba yung cash flow mo or paano. So kahit Yeah. marami kang property, kung medyo problem yung cash flow mo, mahihirapan si bank na magpa-loan sa iyo. Okay, thank you. Thank you, Gus. Of course, kaya balik ulit tayo. Parting words. Okay. So parting words, salamat Doc uli, no? And we share for our people kung ano nga ba ang appraisal, ano ang kahalagahan nito sa kanilang buhay, no? At lalo na sa mga property owners at doon sa mga estudyante, no, natin na sa Lyceum at other schools, no? Ang appraisal po ay nakakatulong para ma-determine yung wealth of nation, sabi nga ni Adam Smith. Kung mayroong kayong clear cut na value ng property ay maganda. Alam nyo ba na in the World Bank data, umaabot na 75 to 85% ang wealth of nation nanggagaling sa real estate. To say sa ating bansa, umaabot lamang siya sa 9% to 12%. No? Ibig sabihin, undervalue ang ating mga properties. No? Kung ganon, marami pa tayong bubunuin para maabot natin ang true value ng ating bansa, no? Because we are more on real estate, and ang real estate ay isang mahalagang factor doon sa pag-unlad ng ating bayan. No? Wow. Maraming salamat, Doc. Okay, very well said, Gus. Very well said. As a simple token of our appreciation for your being here with us this afternoon, let me give you a simple certificate, no? That ayan ha, at i-email namin sa iyo a certificate of appreciation kay Gus Augusto for being with us in our topic appraisal and expropriation in real estate. Thank you so much. Thank you. And I hope to see you again in Manila or in Cebu. Thank you. Yes. Thank you. Very well said. Very well said. Thank you. Salamat. Okay. Thank you. Okay. Now, napakadami nating viewers, no? Let's say, naku, my good friend, si Dr. Arnie Villarta is here. Jamicha Yu Villanueva. Also, a good friend of mine, June Munsayak, is also here. And Richard Salnungan. Okay, hi Richard. I want to say hello to June Garing and Chi Japon Ordonio
And of course, uulitin ko ulit, thank you Nong Liganor, Leonor Montilla Liganor for reminding me. Nakamute daw ako for almost 1 minute kanina nag-umpisa ko. Pero kasi, bago po yung ating PC. Kaya anyway, we will get used to it anyway. Catherine, Kate Dalaga, hey Kate, we will be talking about your subject, and that is marketing of Roland, ha? Soon. Errol Untalan, hello Errol, Jess Chua, Rexy Libao Bernal, Charlie Aparicio, and of course, alam mo parating suki to, si Josephine Arcilia Dayag of CLRB, and Arturo Caras. Well, andito pala yung ating Globetrotter. Si Irene Zabala Opresio, who just came back from a trip in Australia. And the way I see it, I think she was also in Zamboanga. And saan pa kaya ang next trip nito? No? Talagang nag-enjoy. Irene is enjoying life to the fullest. Richel Noay, hi, our favorite student from the HRE Lyceum of Alabang. Hi, Richel. Thank you so much for viewing. I hope our other students are also viewing. Estrella, wow, andito pala yung aking pinsan, Estrella Recto. Hi, Ethel. Hello. Ang tawag ko sa kanya, Tita Ethel. Pero actually, para ata magkasintanda lang kami. And hi, Ethel. Hope to go back to Batangas City sometime, ha, Ethel? And then Annalyn Ronquillo and Dulce Firme, Uni Dabu, Alex. Wow, Alex, did you receive your grade? Alex is the coordinator in my Philippine Business Environment subject at the Polytechnic University of the Philippines. I hope you are happy with your grade, Alex. And Ryan De Vera also. Hi, Ryan. And TR. Wow, TR Trios from Antipolo. And Alex Go. And Reynaldo Go. Also, si Paul Go, my student who's now working in the city government of Cavite, asking a lot of questions on property valuation. Yeah. All right. So, ang dami-dami. Makalimutan ko pa. Hello to the administration, to the Board of Trustees of Lyceum of Alabang, my home school, headed by Dr. Danilo Viterbo Ayap, and the Board of Trustees, and also our registrar, Ana Alega, and also the BSREM team, Jade Kimoy and Ann Villarreal, and also Trix and Pauline. Yan ang mga kasama namin sa Lyceum of Alabang. Yan. Okay. So before we wind up, ubos ng oras natin, sumusobra na tayo. Can we go to the acknowledgement? Okay. ABEN is going to have its Continuing Professional Development Webinar on October 24, 10 a.m. to 4 p.m. Please join us. Okay? All right. And also, for security training and services, go to Silver Point Training Institute by Dr. Neil Silva. Then, of course, hindi natin kalimutan to, magagalit si Kate. Kita mo naman, si Kate is the so beautiful Kate. Hello to the husband. Si Stem Cell Ultimate Healthcare. Look at Kate Dalaga Garcia. Yan, no? Okay. Yan, tamo naman ng beautiful yung aking sister. Okay, hi Kate. Oh. All right. So, HRE, or the Asian Institute of Entrepreneurship and Real Estate, is hiring people to join us in our team. We need IT specialists. We need also secretaries, and also we need researchers who will do research and survey on real estate and business in general. So we'll come up with a survey, and that will be released through media. Okay, thank you. Now, to cap
our program today. Let's move on to the economics, no? Economics. Economics. Give your due diligence to understanding business or you will have no place in it. So it is important that that is according to Lapid. Yes. So yan po. At talagang napakaganda ng ating discussion today. We have learned a lot from our speaker, Professor Gas Augusto, and also our featured broker, si Attorney Norman Calamba. Wow, ang gagaling talaga ngayon. Talaga, hindi bali tayo nag-overtime, pero magaling naman. So, well, on behalf of our team, no, headed by Rosa De Jesus, and then we have, of course, Eliza and and May, si Cham Chang, and the rest of the team. Okay, so maraming pong salamat for viewing us, for watching us this afternoon, and we look forward to see you again next Friday on another exciting episode of Doc EG Live. Thank you, stay safe, and happy weekend. Bye!